I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yun, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with Kinumpirma mga kaboses ni House spokesperson Attorney Princess Abante. Si Princess, ang prinsesa po ng House of Representatives. Kinumpirma na niya po mga kaboses na nasa United States. Ito pong si Ako Bicol Representative Saldico, dating chairperson po iyan ng House Committee of Appropriations mga kaboses. Para raw po mga kaboses sa medical treatment. Standpoint. At pinalalabas po nila ngayon mga kabos sa mga media na ito raw ang pag-alis ni Saldico meron daw pong mga appropriate travel documents. Standpoint. Ayun po yan mismo sa spokesperson ng ni Attorney Princess Abante mga kabos, spokesperson po ng House of Representatives. Siguro tama po yung hula mga kaboses ni Senator Dante Marcoleta o mismo yung sinabi niya. Hindi pala yun hula mga kabos, but sinabi po yun ni Senator Dante Marcoleta na nasa Amerika na itong ibang kongresista o iba pong sangkot mga kaboses na maaari pong maituro mga kaboses na may kinalaman allegedly dito po sa flood control issue mga kaboses. Standpoint. Ito ang congressman mga kaboses si Saldico ang iniuugnay ngayon sa Sunwest Incorporated. Isa sa 15 contractors mga kaboses na sangkot umano sa anomalya mga kaboses sa flood control projects. Kahit nag-divest na siya noong 2019, ayon po sa mga ulat ay nananatili pa rin ito sa koneksyon. Standpoint. Tapos ngayon kasalukuyang nasa United States mga kaboses. Ang rason ay nagpapagamot. Alam po natin yan, yung ganang kalakaran mga kaboses. Halos po lahat ng mga opisyal kapag nadadawit po mga kaboses sa mga anomalya, agad po nagkakasakit. Yan po yung takas mga kaboses. Kung nandyan naman siya sa US, hindi ba pwede makapagpalabas mga kaboses ng statement regarding po sa mga ulat na pag-uugnay sa kanya mga kaboses doon sa Sunwest Incorporated? Usap-usapan yung pangalan niya mga kaboses. Kaya nagtataka tayo kung bakit ayaw talaga ipatawag. Ayaw na ayaw at tinatakpan po ng House of Representatives. Nito pong mga kulokoy na iba mga kongresista mga kaboses, ito pong si Saldico. Yung anak niya nag-deactivate na sa social media. Kasi nga pinapakita doon sa social media nila yung masarap nilang buhay. Nagpasalamat pa sa tatay mga kaboses. At wag na wag po nating kakalimutan mga kaboses na itong si Saldico, siya ang nakaupo noon sa House Committee of Appropriations mga kaboses. Yung committee po na tumitira ng insertions sa budget mga kaboses. Kaya hindi po biro itong papel ni Saldico para sa pondo ng bayan mga kaboses. Huwag niyo sabihin mga kaboses na itong si Saldico ay lumalabas lamang kapag kapera ang pinag-uusapan. Pero pag korupsyon na nagkakasakit agad-agad mga kabos, bigla ang nagkakasakit. Standpoint. At ang mas worst ay doon sa United States of America mga kabos, sa Papa-Hospital. Standpoint. Pakinggan po natin, baka sabihin nyo kasi na nagbibiro lamang po ako o fake news. Sabihin natin, mismong House of Representatives ang nagsabi mga kaboses Pakita natin itong video ni Princess Abante mga kaboses, ang House spokesperson po ng House of Representatives. Narito po ang kanyang statement. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country. I understand he's nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yun, wala pa akong copy. So I still have to
coordinate further with the Office of the Secretary General. Walang copy. Ano po yung period ng kaniyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan Wala po pa akong expected na- wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information, and once I have that, I will of course share it with all of you. Bakit wala pa? Ha? Ikaw yung spokesperson. Dapat alam mo na lahat yan. Kailan ba umalis si Zaldico? Ha? Kailan ba siya lumipad papuntang US? Kailan ba siya nagkasakit? And siguro naman, mga kaboses, kung kayo, mga kaboses, no? Kung kayo po dyan po sa Kongreso, siguro naman concern kayo dyan lahat, mga kaboses. If ever lang, totoo, yung medical treatment, mga kaboses, na pinagsasabi ninyo dyan. Ha? Sana alam nyo, kahit initial, kung anong nangyari kay Zaldico. Bakit pupunta yan ng US, mga kaboses, kung magpapagamot lang? Ibig sabihin ba yan, napakalala ng kanyang sitwasyon? Ha? Mga kaboses, mga kababayan, naniniwala ba kayo dito kay Princess Abante? Ha? At wala pang katanungan, mga kaboses, ito, sumagot na ito kagad, no, na wala pa siyang kopya kasi alam niya nasisingilin siya ng media ng kopya ng mga dokumento. Bakit ang tagal? Ha? Bakit ang tagal mailabas? Pwede naman sigurong tawagan during that time at after po the break, the media, mga kabos, during po sa pagbibigay ng mga questions, bibigay kung ano yung initial lamang po, ha? Ano po yung sakit? Bakit nagpagamot? Mga kaboses, empleyado yan ng taong bayan. Kung sa pribadong kumpanya pa yan, awol na yan eh. Standpoint. Standpoint. Bakit hindi nyo alam? Kayo mismo hindi nyo alam. Ha? Hindi nyo alam kung anong nangyayari sa kanya. Di sana chinek nyo sana yan. Ano po? Dapat chinek muna ninyo. Standpoint. Standpoint. Hindi ko alam, mga kaboses, kung bakit ganito sila ka, ano ngayon eh. Ganito sila ka, para bagang hinhin pagdating po dito sa kanilang tropa, mga kaboses. Pero pag si BP Sara Duterte, yung naalanganin, mga kaboses, atat na atat sila, no? Atat na atat po mag-imbestiga. Atat na atat magsagawa ng malalimang investigasyon, mga kaboses. Atat na atat po gumawa ng sinasabi nila masusing pag-iimbestiga. Ano po? Naggagalit-galitan para kung sino. Pero ngayon, mga kaboses, na wala na, nagkakabulilyaso na, nagkakalaglaga na dyan sa loob, no? Wala na, no? Napakatahimik na. Ano po? Mga kaboses, mga kababayan, hindi ko po sinasabing nagtatago itong taong ito, mga kaboses. Pero bakit tuwing may iskandalo, laging may pa-medical treatment abroad itong mga politikong ito, mga boses o mga politiko ng ating bayan? Tayo nga, kung magkakasakit, pila muna sa Barangay Health Center eh. Ano po? Mga boses, pero sila, first class ticket kaagad, US hospital pa. Sino nga bang tunay na tinatrato dito, mga kaboses, ha? Sino ang tunay na tinatrato? Ang pasyente o ang bulsa ng taong bayan? Standpoint. Standpoint. Meron pa pong issue na dapat po malaman ng taong bayan kung ano ba yung involvement, mga kaboses, ni Zaldico. Dapat malaman ng taong bayan kung talaga bang may pananagutan itong taong ito, mga kaboses, na iniuugnay pa rin dyan po, mga kaboses, sa flood control anomalies, mga kaboses. Kaya pala, noon pong hearing dyan po sa House of Representatives, marami pong mayroon pong defensive team, ano po, mga kaboses, itong si Zaldico, na ayaw talaga nilang ipatawag. Tsaka natakot sila kay Mayor Magalong di ba? Hindi nila pinatawag, hindi nila pinasali, mga kaboses, doon po sa hearing, ano po, ng House of Representatives. Unang-una, itong miyembro ng mga tagapagtanggol ni Zaldico, mga kaboses, yun po si Dr. Janet Garin, no? Ang lakas po niyang tawag nito, mga kaboses, ang lakas po niyang magdepensa. Ito pong si Janet Garin, kinatawan po yan ng Iloilo, kung saan po,
nadiskubre rin po dyan ang mga ghost at unfinished flood control projects na nagkakahalaga po ng bilyones. Ano po? Kabilang po dyan ang mga proyekto po ng Diskaya Group of Companies. Pangalawa, itong si Pastor Abante na itinalaga po bigla ng COMELEC. Ano po mga kaboss, kahit talo. Pinaupo bilang kinatawan po ng Maynila. Nabigyan ng mahigit 2 billion pesos para sa flood control project. Pero hanggang ngayon, walang maipakita ang proyekto, mga kaboses. Ha? Pangatlo, itong si Joel Chua, mga kaboses. Kinatawan rin po yan ng Maynila. Nakakuha ng mahigit 4 billion pesos para sa flood control project. Katulad rin ni Abante, wala rin na ipakita ang konkretong proyekto. Ha? Ano bang nangyayari sa mga taong ito? Baka siguro sila kailangan natin na imbestigahan, ano? Standpoint. Standpoint. Pati po si Representative Ridon, dating kinatawan po na konektado po yan ng CPP-NPA Standpoint. Standpoint. At recruiter. At ngayon kinatawan po ng Bicol Saro Party List na kababayan pong malapit. At kalyado po yan ni Zaldico, mga kaboses. Standpoint. Standpoint. Mantakin niyo po ito mga kaboses na bago po umalis bilang appropriations chairman, itong si Zaldico, ay naisingit pa niya, mga kabos, ang 14 billion pesos para sa kanya mismong flood control project, mga kaboses. Mahigpit nilang tinutulan rin ang pagharap ni Baguio City Mayor at dating PNP sa IDG Chief Benjamin Magalong sa pagdinig sa Kamara, mga kaboses. Kasi alam nila na mabubulilyaso silang lahat. Standpoint. Standpoint. Tapos talaga sila agad. Ano po? At ang kinababahala pa nila, siguro wala na, nagsiliparan na sa Amerika, mga kaboses. Kasi alam nila na yung dokumentong nasa kay Mayor Magalong, ando na po sa kamay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Standpoint. Standpoint. Kayo mga kabos, anong reaksyon po ninyo? Opinion session regarding po sa tinapag-usapan ngayong araw, mga kaboses. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. Ako po si Kaboses Wins at kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Standpoint, mga kaboses. Please subscribe, like and share, and hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin na mga uploads, mga kaboses. God bless po yung lahat and bye-bye. Standpoint. Standpoint. With Kaboses Wins.